Itong World Coconut Congress 2025, formal na ang nagbukas ngayong araw. Alamin natin kung ano mga aktibidad ang nakapalubo dito dahil mga programa ng pamahalaan ang itinataguyod at may mga nakalaan ho para dun sa mga farmers ng coconut farmers sa ating bansa. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Bea Pinisa. Formal nang binuksan ngayong araw ang World Coconut Congress 2025 na siyang magtatagal hanggang Biyernes, Setyembre 26 sa Pasay City. Pinangunahan ng United Coconut Associations of the Philippines ang pagbubukas ng naturang expo katuwang ang Philippine Coconut Authority at maging ang Department of Agriculture. Layon nito na isailalim sa rehabilitation at gawing climate resilience ang coconut industry sa bansa bilang nasa pangatlong pwesto na sa ngayon ang Pilipinas pagdating sa coconut production. Yung mga naging paunang pahayag ni UCAP Chairman Marco Reyes, binigyang diin niya na sa pamamagitan ng mga kolaborasyon at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders na siyang makakatulong sa mga lokal na coconut farmers ang siyang pinaka-highlight nitong expo. Kaugnay pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni UCAP Chairman Marco Reyes. A highlight of our WCC 2025 is our collaboration with the Roundtable for Sustainable Coconut. Their dedication to fostering a responsible and resilient coconut sector by uniting stakeholders and driving positive impact for farmers' livelihoods through industry-wide practices perfectly complements our vision. Samantala sa naging opening statements naman ni Department of Agriculture Undersecretary Engineer Roger Navarro, binigyan diin niya na ang problema at issue na kinakaharap ng coconut industry gaya ng mababang presyo, decreased productivity ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging hesitant o nagdadalawang isip ang ibang mamamayan na magtanim pa at pausbungin ang coconut industry sa bansa. Kasunod ito ay hinimok naman ni Navarro ang publiko na aksyonan ng mga challenges na ito at protektahan ang naturang industriya na saan niyang tinuguro ang Tree of Life at nakakatulong sa mismong hanap buhay ng lokal na magsasaka. Kaugnay, pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Declining trees productivity, fluctuating market prices, and the new generations are hesitant to farm because of these challenges. If we are to safeguard our future, we must act urgently and unite ourselves to put forward development of the coconut industry. So ngayon, Bombo Dennis, nagpapatuloy pa rin ang nagiging programa rito sa Pasay City upang ipakita ang iba't ibang inisyatibo mula sa iba't ibang organisasyon at maski sa lokal na pamahalaan para sa mas maayos at mas pinalakas pa na industriya ng coconut sa bansa. Yan muna mga updates mula dito sa Pasay City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Bea Pinisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.